So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, request video pa rin tayo at ito yung battle nila Lipcram at Six Threat. So shoutout kay Joseph Tabian. So Boss Joseph, alam ko lagi kang nakasubaybay sa channel natin at pasensya na kung medyo natagalan tong request mo na to. Yun, pero ayun, bawi tayo ngayong November at December. Bago matapos tong taon na to 2024, ayusin natin yung mga request videos, hindi lang sa'yo kundi sa lahat ng viewers natin at subscribers natin na may request sa channel natin. So yun, bawi ako guys, bawi ako sa inyo. So ayun, Lipcram vs Six Threat. Pucha, alam nyo naman, no? Alam nyo naman kung kaninong style, di ba? So di na para i-mention, pero ito yung mga time na rookie nila. Hindi ko alam na ito yung tuto si Lipcram dito no. So I don't know if ito yung kasama siya sa mga, alam mo yun, yung hindi ko alam kung rookie siya dito or sophomore. Pero si Six Threat alam ko ano na siya dito sophomore I think, diba? So hindi ko na matandaan, pero tapos na ata yung laban niya dito kay kay Mickey D. Tapos na ata yung laban niya kay Taz Maven. So di ko na matandaan kung yun, hindi ko na alam yung pagkakasunod-sunod pero talo na siya may talo na siya na 3-1. So 3-1 na standing niya so I think na laglag na rin siya sa Isabuhay 2017 dito. So yun yung mga ano niya, yun yung ano ko. So yun, yaman na. So yun, Lipcram vs Six Threat. Di na ako magbibigay ng insights kasi alam niyo naman kung, sabi ko nga, 'di ba? Alam niyo naman siguro kung kaninong style yung dalawang to na buo, 'di ba? Pero to be honest, no, share ko lang, Ahon 8 to. So nanonood na ako ng ano na to. Nanonood na talaga ako ng ng flip top. Nung nakita ko yung match up na Lipcram vs Six Threat, sabi ko, putang ina, napakagandang laban. So on paper, sobrang nag-expect ako, ang taas ng expectation ko sa battle na to. So napanood ko na to, no, to be honest, napanood ko na to, pero yung time lang na in-upload to, pero yung pangatlong panood na isang buo hindi pa. So for sure nakalimutan ko na rin yung mga ibang linya dito. So yun, i-refresh natin sa utak natin, at for sure kung napanood ko to before, hindi pa ako nagko-content, hindi pa ako nagja-judge, no. So tignan natin, no. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, on paper inabangan ko to, no. Sabi ko Lipcram vs Six Threat kasi syempre ako personally alam ko alam ko na kung ano yung kaya nilang gawin, alam ko kung anong style meron sila, 'di ba? So sabi ko, paanong laban kaya yung mangyayari sa battle na to. Kaya inabangan ko talaga to hanggang sa ma-upload, and yun, game, tignan natin. Gusto kong ma-refresh sa laban na to kasi ang tagal na, 2017 pa to, 7 years ago na yung battle na to. So yun, tignan natin. So yun, shoutout kay Joseph Tabian. So sana mapanood mo tong request mo na to. Okay, so game. Unang laban ng day 2, pakinggan natin, Six Threat Lipcram. Yo, Ahon game! Nung nalaman ko ito kalaban ko, nakakaantok. Tila walang mabuo na chemistry. Pati tulog ko na penalty. Pati tulog ka na penalty mula alas 2 to 8:30 sa puno ng cherry tree. Biruin mo, magdamag, ubos energy, tas ang resulta, 2 papel na puro letter Z. Imposible makasama sa akin, kailangan pa bang banatan to? Ano ba talent mo, ha? Rhyme scheme? Kilala mo ba kalaban mo? Ano ba nakain mo, pre? At nagawa mo makipagsabayan sa aking forte? Boksingerong amateur. Laban sa Plus Ilorde, pwede magpaabot ang bote? Sasampalin ko lang sa magkabilang korte. Enigma, pagod na ako sa pagkain timog. At matahi doon, matapos kong lamunin yung CTO, ngayon, Karning Norte. Kamusta na nga pala yung buhok mo na pamputapete yung gaming?
Semi-afro ang puta, di ka pwede pang trending. Gago, mukha ka nag-apply sa Meralco, tas na kuryente sa training. Alam nyo ba, sabi nila, kailangan nyo pa daw muna matalo para masabi na Makata ka nga. Eto, 3 na. Ano yan? Kapal ng muka? Siya daw ang pinakamalupit sa 3GS. Bayaw, di nga. Pinapangalandakan mo palagi kung gaano kang siga. Isa kang pekeng matadero na mababaw humiwa. Yung ratings na makalapan niya, tanginawa, hina. Eh, buisit na buisit yung inchik na singkit kasi wala daw kita. Kaya, huwag kang pakapiling na sikat kasi comment section sa mga laban mo, puro sinyo mga nandun. Pag panalo ka naman paliwanag ng urado, lumamang sino nga ulit yon? Kaya, ba't nga ba ako kakabahan sa hayop na to, 3GS ka? Expected ko na yung mga banat mo na pangkanto kasi 3GS ka. Huwag kang umasa sa urado, porque 3GS ka. Pakita ka ng bago sa mga tao para di nila masabi na 3GS ka. Okay, so medyo na-recall ko na, no. So nung time na pinapanood ko to, sabi ko nga sa inyo, hindi pa ako masyadong nanonood na ako ng Battle Rap. That was 2017 eh. So 2016 ako nag-start. So nanonood ako ng Battle Rap noon. Alam ko na kung saan hubog tong mga to. So malaluni, alam naman natin, no. Si Lipcram, Looney, Six Threat, Looney rin yan. So hindi naman na bago yon, no. Si Lip umamin naman na yan, 'di ba? Umamin yan na idol nga niya si Loons, 'di ba? So 'yun. Yung estilo nila parehas silang malaluni, 'di ba? Kahit yung rhyme scheme, kita niyo naman yung rhyme scheme ni Six Threat, 'di ba? Yung mga multis niya maluni talaga yung datingan, 'di ba? 'Yan, going back tawag dito. Nung time na pinapanood ko to dati, so akala ko sobrang ineffective, sobrang tulog yung crowd kay Six Threat kasi parang that time nasanay ako sa mga hiyawan ng crowd na may mag-cheer, ganun parang nasanay ako sa ganung reaction. Then napanood ko to, Lipcram vs Six Threat, sabi ko bakit parang walang crowd reaction. So noon time na yun, hindi pa ako masyado, parang tamang nood lang ako no. Tamang nood lang ako, hindi ko masyadong iniintindi yung mga diba? Alam mo yun, yung mga kakaumpisa lang maging fan ng battle rap. So kikinig ka lang, 'di ba? Tapos pag naghiyawan yung crowd, parang maghihiyaw ka na rin, so, something gano'n. Kaya nung time na pinapanood ko, sabi ko, bakit parang hindi effective, parang gano'n. So yun, hinayaan ko lang, hindi pa naman tayo hindi pa naman tayo nag-content. Pero ngayon, mas na-realize ko na effective pala si Six Threat sa pagkakataon na to, no. Yes, walang crowd reaction, sobrang bihira ng crowd reaction, pero kung titignan nyo, kung papakinggan nyo yung content, yung concept, yung writtens ni Six Threat, 'di ba? Sobrang concise, multis, 'di ba? Not to mention no, tayo na dapat di ko na mention pero tayo na yung multis ni Six Threat, ayun talaga yung masasabi nating bumuhay, 'di ba? Yung rhyme scheme, yung multis, ang ganda na, sarap sa tenga nun. Yung ender niya, no, na pakita mo kami ng bago para di ka masabihan, 3GS ka, wag ka umaso sa urado dahil 3GS ka. Yung 3GS na scheme, ang ganda rin no, nagustuhan ko rin yun. Yung singkit na in-check kasi walang kita, di ba? Yun yung mga tumatak sa akin. Nung time na pinapanood ko to dati, parang hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi niya yun. Hindi naman ganoon ka-effective. Pero sa pagkakataon na to, yes, masasabi ko na isa sa mga quotables yun. Marami pa, diba? Sobrang dami pa. At masasabi ko na effective si Six Threat dito. Tignan natin kung paano ba ibabalik ni Lipcram yung ganon, no? Kasi kailangan ni Lipcram matapatan yun or mahigitan
Kasi kung hindi, ibibigay natin kay Sixret yung round 1, and sobrang effective ni Sixret dito. Wala lang siyang crowd, pero para sa akin, sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo nag-base doon. Simula nung nag-content tayo, di ako nag-base talaga sa crowd reaction. Base talaga ako sa kung paano ko na-absorb yung mga bara na yun, yung mga linya na yun. Kaya para sa akin, effective si Sixret dito. Kumo-connect siya kay Lip eh. Hindi naman tumataliwas eh. Hindi naman tumatama sa iba eh. Rekta kay Lip yung mga banat ni Sixret dito, kaya Sixret ako doon sa pagkakataon na yan. Wala pa yung round 1, pero pakinggan natin. Yo! Magpakita daw ako ng bago. Sabi ng gadong to. Sige, pagbibigyan kita. Eto, sapatos ko. Yung suntok niya daw, malaplas elorde. Ganun daw kalakas yung suntok niya. Kapag ako yung nag-flash, yung ebak na to, sa inodor, punta. Tapos niya sabi mo pa sa akin, wala akong hiwang malalim. Wag ka muna mag-angas. Sa sobrang lalim na mga hiwa ko, tignan mo, pati kilay ko tabas. Kaya ito na ba yung 6th threat? Mukha kang vendor ng cheese bread. Yung tugma mo pang 6th grade, kaya kitang patayin ng 6th grade, hindi pang luni yung galawan mo para kang dancer na inmate. Marami nagsasabi na ako daw yung luni na copycat. Pero tama na satsat, punahin naman natin yung style ni Brad. Magmula sa pagpapatawa, paggalaw ng panga, pagkatha at kumpas, lahat yon na pagkasya niya sa iisang lambat, ultimo yung bungi sa ngipin ni Luni, hindi na pinalagpas. Pilit mong ginagaya si Luni sa mga pilit mo na multi at patawa mong angko corny. Oo, ganito magiging itsura ni Luni kung tatay niya si Georgie Porgy. Kasi hindi naman pang Luni yung skills mo, lalo na yung face mo. Parang dinurako na mayor, hindi ka pasok sa taste ko. Mukha kang bayag, hayop ka, dapat below the belt yung name mo. Okay. Kaya tigil-tigilan mo na yan, isa kang wannabe na pusi, mukha kang chow-chow na moody. Sa sobrang pangit mo, dapat patalikod ka, nagsusuot ng hoodie. Ikaw yung tipo ng luning hindi kayang patulan ni Miyuki. Ito na ba yung papalit sa hari ng tugma? Nung nakita ko yung itsura, ang lala, pango, yung kalahati ng muka. Kasi tignan nyo mabuti, kung ano itsura nito ni Tokmol. Siguro yung inirigan ng nanay mo, pagdating sa noo, nag-muscle control. Okay. Ang kulit ng mukha nito. Oo, ang gulo ng itsura mo, tang ina ka. Kung i-describe kita, mukha kang malungkot na masaya. Tapos sabi niya kay Pukuda, mukha kang titi ni Lebron, tapos kulot pa yung bulbul. Nak ng puta ka ambot. Sa isip-isip ko naman, wala naman sigurong tao na yung bulbul hindi kulot. Tama ako, di ba? Alam ko, napansin mo. Huwag mo sabihin sa amin yung bulbul mo, straight, ano yan, kinikeratin mo? Yan ang sinasabi ko sa'yo. May mga tugma ka lang. Mema multi lang, kahit puro ka mang mga nagkagagaya mo kay Luni na wala niya ng laman. Ikaw yung bulalong hinain na puro buto na lang. Wala ka rin linyang mabigat, puro magaan, wala kang pangil pangagat. Puro pangalang mga tugma mong katha. Puro matabang, kaya ka nga pinadaan ng Bicol, di ba? Nang magkaanghang ka naman. Seryoso? Dumaan ka pa kay Mickey D? Yung mamang busabos? Kala ko ba ikaw si Luni? Na matigas pa sa bakod? Di ka naman pala general eh. Paano mo ako matatakot? Sa sobrang baba nga ng rango mo eh, tinapat ka lang sa tanod. Yan si Sixth. Ang Luni ng Davao. Luning mababaw. Sa laban namin na to, siya daw mangingibabaw. Pero si Bak pa rin sa akin to. Trip niya lang umibabaw. At kahit pareho tayong sinasabihan na carbon ni Marlon, huwag ka masyadong matuwa. Kami ang may similarity ni Luni, gusto ko lang ipamuka. Kasi ako, lumalabas na ako sa TV. Tulad ni Luni na hindi mo nagawa. May asawa ako may lahi. Tulad ni Luni na hindi mo nagawa. Magkakabattle na ako sa Japan. Tulad ni Luni na hindi mo nagawa. At hindi lang yan, tang ina ka. May hawig pa sa mukha, kaya kayo na bahalang umusga kung sino mas Luni sa aming dalawa. Galing. Lip cram. So, sabi ko kanina, 6 threat ako doon. So, mali.
Ang lakas ni Lip Cram sa round 1. Tangin na. Lip Cram yun. Lip Cram yung round 1. Extended rhyme schemes. Yung ano po dyan, nakalimutan ko. Yung kaya ka pinadaan ng Bicol para magkaanghang ka naman. Puro matabang. Ano yan? Basta yung scheme na yon, no? Tangin ng lupit nun. Pareha silang nagmumultis. Pareha silang ayun, si Lip Cram na nagsabi na carbon nga ni Looney. Yes, pareha talaga sila ng estilo Sobrang pareha sila ng estilo. And para sa akin, effectivity ng bawat linya, yun talaga yung magiging basehan natin sa round 1 na to. And sabi ko nga, malinaw na malakas yung round 1 ni Sixth Threat. Ang kulang lang sa performance ni ang kulang lang sa round 1 ni Sixth Threat siguro yung mga effective jokes, no? Tsaka yung crowd na nakuha niya yung crowd. Hindi niya masyadong nakuha yung crowd Si Lip Cram kasi nakuha niya yung crowd. Actually si Lip Cram kasi ano siya kasama na talaga sa estilo niya yung pagpapatawa. Kaya parang ang bilis na lang niya makuha yung crowd, 'di ba? Nakuha niya kagad yung momentum niya. Unlike kay Sixth Threat na more on nagjo-joke si Sixth Threat pero more on technical kasi magsulat si Sixth Threat. Kaya kung may jokes man na naisulat siya, sobrang typical, sobrang bihira nun. Kaya pero effective pa rin naman yung mga jokes na yun. Pero sa jokes ability, no? Jokes ability, I think Lip Cram mas lamang siya doon. Sa rhyme scheme, sa multis ng round 1, I think itatabla ko yon. Nakita niyo naman na sobrang lupit ng dalawa sa mga multihan, 'di ba? Multihan ng kalahatan, 'di ba? So lakas noon. Ano pa? Punchlines, haymakers, ay tabla rin 'yon para sa akin. Effective na direct, no? Direct sa bawat isa na mga punto. Tabla rin 'yon para sa akin. So ano lang sa pagkuha ng momentum sa pinakamaikling oras, effective jokes, I think dun lang nagkatalo. So dikit yung round 1 pero sobrang naabutan ni Lip yung performance ni Sixth Threat sa round 1. Kaya bibigay ko yung round 1 kay Lip Cram dito. It's a 10-9. So sabi ko nga kay Sixth Threat na ako doon, pero hindi ko pa naririnig yung Lip Cram Pero pagdating or after mag-perform ni Lip Cram sa round 1, masasabi ko na nalamangan ni Lip Cram si Sixth Threat doon sa jokes, no, sa performance, sa energy, sa pagkuha ng momentum sa maikling panahon. Si Sixth Threat kasi nakuha niya yung momentum niya. Yes, pero sobrang ang tagal siguro half, 3/4, diba? So parang ganun niya nakuha. Pero kay Lip Cram kasi parang umpisa pa lang ng round niya, nakuha na niya kagad yung momentum. So, yun, nagtuloy-tuloy yun, mas powerful hanggang sa naabutan niya yung performance ni Sixth Threat at na lagpasan niya pa yun. Kaya, sobrang dikit ng round 1 pero I'll go with Lip Cram sa 10-9. Lip Cram. Konti na nga lang views na mga laban mo, nagchochoke ka pa. My God, parang awa naman. Pag humingi pa to ng laban, Arik, tang-ina, kahiyaan na lang. Kasi ano nga ba reference ng hayop na to? Round 1, manalait ng itsura. Round 2, manalait ng itsura. Round 3, manalait ng itsura. Yan ang lagi mong tactic sa mga boring mong battle. Ang palagi mo na topic, pangbubuli ng rapper. 3 rounds pinapaikot, inuulit yung cycle. Di ba idol mo si Looney? Ba't wala kang multiple angle? Yung laban niya kay Marshall, ganyan siya. Akala niya ay sick, nakakaumay, kaya siguro pabalik-balik lang ang spit. Dapat pangalan mo, tripod. Kasi sa isang angle ka nag-stick. Nakakalampot. Bars. Yun ang bars. Sinabihan niya pa yung lupit, no? Tangay na ang talina ni Sixth Threat doon. Dapat pangalan mo, tripod. Kasi sa isang angulo ka nag-stick. So, put.
Bars. Yun talagang bars po. Ang lupit nun. Alam mo, tripod. Kasi sa isang angle ka nag-stick. Nakakalabo. Bigat nun. Sinabihan niya pa yung kalaban niya sa 2x2 ng ang dami mong kamukha. Kamukha mo din si Charles Barney. Charles Barney? Sino si Charles Barney? Yan ang napapala mo, kaka-gate crush mo sa mga child's party. Charles Barney? Charles Barney, sa anong team ba ng PBA nag-import yun? Pag-usapan naman natin yung kutis mong black best. Sa libro ng mga tugmaan, kamulti mo, whiteless. Inaasar mo pang negro si dilim? Pinupuli mo pang darkness? Lumamang ka lang naman sa kanya ng isang guhit ng brightness. Ayun, kumukonect na si Sixret dito. Sabihin sa akin na ikaw ay tall, dark, and handsome. Hunghang. Yang mukha na yan, sa dark lang yan, handsome. Joke lang. At dahil lang dyan sa grupo mo, kaya nakapasok ng flip-top kahit na wala pa nung space. Ipinasok ka ni Arik kahit di ka niya naman taste. Sa tangkad mong yan, inailangan mo pa ng grupo para gawing hagdanan pa stage. Kaya, huwag kang umastang titulado. Ano bang malakas na dinura mo? Anong 3GS? Baka 3JS kasi bawat laban, 3 judge ang sigurado. Ooh. Shit. At bago ito matapos, di ba mahilig ka mag-rebat? Pansin nyo, sa mga round nilips, ito isa sa mga tips. Hinay-hinay sa paggamit ng nakasanayang tricks. Tandaan mo si Pacquiao tumumba nung sinubukan ko counter sa round ng 6. Tang ina, Sixret. Mas na-appreciate ko yung battle na to ngayon. Kasi syempre kahit paano naman may medyo di ko naman sinasabing may alam naman na tayo sa battle rap ngayon, unlike before 2017 kung saan isang taon pa lang ako nanonood ng battle rap. So ito real talk, nung time talaga na to parang masasabi ko na ang daming kulang, no? Parang walang crowd reaction, walang mga malalakas na bara. So ganun pero ngayon mas naiintindihan ko na, mas na appreciate ko na yung sulat. Tangin ng lupit pala nung Sixret dito. Para sa akin, around to ni Sixret, enough yun para i-counter or sabihin natin para pumantay sa performance ni Lipcram sa round 1 or possibly mas malakas pa yung round 2 ni Sixret compare sa round 1. Tayo na gusto ko yung yung dapat pangalan mo tripod kasi sa isang angulo ka lang nag-stick. Tapos anong 3GS? Baka 3JS kasi 3 judge sigurado. Tayo na alam mo yon, simpleng linya pero sugat talaga ang lalim ng tarak nun kay Lipcram kaya yung dalawang linya na yon, yung dalawang punchline na yon, para sa akin enough yon para tumiklop si Lip di ba? Ang lakas nun, pen, real talk. Ang lakas nun, nagustuhan ko yon. Tapos hindi lang naman yon yung malakas na mga linya ni Sixret sa battle na to. Meron pa, di ba? Meron pa siyang mga jokes, di ba? Effective din, di ba? Solid tong round 3. Round 2 ni Six, and para sa akin mas malakas tong round 2 niya compare sa round 1 niya. And ayun, sabi ko nga enough yung round 2 ni Sixret para i-compare ko yung round 1 ni Lip sa kanya. So it's either tie yung round 1 and 2 ni round 1 ni Lip versus round 2 ni Sixret, or mas malakas yung round 2 ni Sixret compare sa round 1 niya. Parang ganun. So, pero tignan muna natin yung round 2 ni Lip dito. So, okay. Yo! Parang ina mo. Ngayon ko lang napansin na ang laki pala ng bunganga. Malamang pag nakipagsuntukan ka sa bibig lagi tatama. Oo, sobrang laki ng bunganga mo. Tapos yung hininga, ang baho pa ng hininga. Sa sobrang laki niyang pustahan, kaya mo magkulabo mag-isa. Tapos, sobrang laki na nga ng bunganga, yung ngipin may tooth decay pa.
Kung yung iba may ngiting tagumpay, yung ngiti mo nagse-celebrate na. Round 2 na. Siguradong mapupuruhan tong si paring Boots. Mukhang lutang na yung isip, kaka-jutes, feeling rich kid, nak ng puts, wala namang pambili ng tanpuluts, yung mga chicks pa, puro long katuts. Kahit biyayaan ka ng maraming salapi, wala ka pa rin magandang poise. Wala ka pa rin magandang poise. Kahit kailan hindi ka magiging mayonnaise. Hashtag ladies choice. Tapos ganyan ka pa manamit, anong forma yan? Wala nang choice. Yung ganyang formahan, makikita mo lamang sa dance floor ng Paddy's Point. Kasi isa ka lang wannabe na hype beast na kabilang sa watchlist. Wala kang salag sa panlalait ko. Mechanical sun gift. Pati yung sex life niya, lap trip kasi yung jowa ang pangit. Patricia yung pangalan. Mechanical zanggip ba yung sinabi niya? Kabilang sa watchlist. Wala kang salag sa panlalait ko. Mechanical sun gift. Pati yung Mechanical sun gift. Di ko alam kung yung tinutukoy ba ni Lip dito is yung isa sa mga power-up ni Zangief sa Marvel vs. Capcom. Pero alam ko metal yun eh. Metal Zangief yun eh. So, I don't know if, ano yun. Pero basta, kung si Zangief yung tinutukoy niya talaga dito, Marvel vs. Capcom yung isa sa mga power-ups ni, ni Zangief yun. So, yun. Yung sex life niya, lap trip kasi yung jowa ang pangit. Patricia yung pangalan pag night shift, pagpatak ng umaga, nagiging Patrick. Kasi call center ka, di ba? Tapos jowa mo yung OM mong bakla. Tang ina ka, mahilig ka pala sa maskuladong matanda. Di naman sa chismoso ko. Sadyang nasilipan lang kita ng butas. Katunayan, alam ko nga rin, namansa rin yung bukas. Ano, gulat ka ba? Tignan mo, nagde-deny ka pa. Ikaw naman, Patrick, naiinis ka na. Bakit? Delay ka ba? Kala ko ba naman mga chicks mo, Arriba? Sinasali mo pa si Mia Khalifa, sus porbida, puro pabida, wala pa palang natitikman, nabibingka. May dating pa sa sex life mo, yung sex life ng driver ni Delima. Janelle. Kaya tanggapin mo na lang na ang pangit mo, pare. Sa probinsya nyo, may niligawan ka dati. Kung yung kay Mickey din napilitan magmadre, yung sa'yo, ibang klase. Grabe, sa sobrang takot ng babae, sumapi na lang sa mga maute. Kaya wag kang piling masyado. Ay hindi, wag kang piling na tao. Yung mukha mo parang sinargo ni Django, tapos Jungle Bolo, yung gamit na tako. Bago ka magmaasim dyan, tumingin ka muna sa mukha ko. Para kahit paano, mapagtanto mo gago kung ano definition ng gwapo. O diba, kapal ang mukha ko? Tapos ang lakas mo pang manlait. Seryoso ka, bro? Tarantado ba to? Sa bagay, di na ako magtataka kung salitang pangit. Galing sa'yo! Tapos sabi nito, nung umulan daw ng kapangitan si... Yung nagdudonate daw sa langit si Pukuda. Diba tropa mo siya? Kaya naman pala, inuna ka niya. Priority. Best friend na best friend. Sa bagay, magkamukha naman kayo. Alien na alien. Nagtatalo pa sila kung sino magiging pang-11 na halimaw ni Benten. Kaya pala yung laban nyo talagang pukpukan. Lahat ng bara pasugod. Yung pinanood ko yung video, para kayong magtatay na naglabas ng sama ng loob. Pero nagreklamo tong si Gago, siya daw dapat panalo. Kaso yung banat niya, onye nyo. Puta, lakas makagago. Pati lingwahe ng homo, kabisadong kabisado. Isa lang yun sa patunay 6 threat na hindi ka pa ganap na tao. Isa kang produkto ng kantutang na udlot, kaya bitin yung similya. Siguro ikaw yung missing link na nag-walkout sa pila. Tapos mapagmataas ka pa, palibasan nakagraduate si tropa. Sa bagay, ganyan lang talaga pag galing sa puki ni Lola. Time na ako, hayop ka. Okay, si Lipcram dito pababa, no? So, kung yung round 1 ni Lipcram para sa akin is sobrang solid, sabi ko nga sa inyo. Kay 6 set na ako doon, pero nung narinig ko yung round 1 ni Lip, binigay ko yun sa kanya dahil sobrang solido talaga nung round 1 ni Lipcram. So syempre andun yung expectation, lagi naman ako nag-expect to. So andun yung expectation ko na masusundan or ma-maintain ni Lipcram yung ganong energy, yung ganong ka-powerful na mga punchlines, mga jokes. Pero it turns out na hindi naging ganon. So mga jokes ni Lipcram nandun pa rin, pasok pa din, nakakatawa pa rin, pero ang nawala dito yung mga mabibigat na punto, 'di ba? So kita nyo naman, 'di ba, andun pa rin yung reaction, andun pa din yung crowd reaction, andun pa rin yung crowd reaction, andun pa din yung mga multis, pero ang nawala dito yung effective angles for 6 threat. Nawala yun compare sa round 1 niya na
well-rounded eh. Bawat jokes, bawat punto, bawat punchline, bawat, diba, mabibigat at direkta kay Sixth Threat. Pagdating sa round 2, nawala lahat yon. I mean, nawala yung pagkakaroon ng mabigat na punchline or punto. Ang naiwan is yung mga jokes, diba? Yung multis, yun yung na-maintain, pero yung mabigat na punto nawala. And then kay Sixth Threat, sobrang nag-level up. So para sa akin, it's a 10-8 din in favor of pero pa pala, hindi na close ni Lipcram yung round 2 niya ng maayos. So malaking impact din 'yan. So ayun. And yun, sobrang nag-decline from 10 points ni Lipcram sa round 1. Bibigyan ko to ng 8 points. So dapat 7 eh, pero props pa rin naman kay Lipcram dahil di naman siya nag-choke doon. So yun. 10-8 sa round 10-9 sa round 1 in favor of Lipcram, then 10-8 sa round 2 in favor of Sixth Threat. So 19-18 lamang na si Sixth Threat sa scoreboard, sa score sheet, pero per round tabla. So may round 3 tayo bilang deciding round or deciding factor. Pakinggan natin. Pero ayun, lamang si Sixth Threat dito ng 19-18. Round 1, Lipcram yun, malinaw. Round 2, malinaw din yun na Sixth Threat. So, game. Oh, na-6-1 ako ni Pukuda kasi tropa niyo yung 6 na hurado. Tropa niyo yung 6 na dudong. Isang patunay na para lang walisin ng ika-6, kailangan din ng 6 na katulong. Anak ng puta. Hoy, bungal. Kala mo di ko titirahin ang pustiso mo? Pinasa lang kita. Balita ako nga pag natutulog ka, nagsasalita yan mag-isa. Testing natin. Umiti nga. Umiti nga, oy. Ito pangit tignan. Pare tip lang. Palitan mo na yung pangalang Lipcram, mas bagay titnan. Titnan. Alam ko na yung pustiso mo na yan ang yung pinasusuklaman. Sa relasyon nyo ng misis mo, ang laking tutol na yan. Sa umaga, sa banggera, nag-uunahan na anong feeling ng siya nakakapag-toothbrush, ikaw mumug na lang. Speaking of business niya, nakita ko yung picture niya, pre. Yung katawan niya ang lawak, taba pa ng hawak. Yung timbang niya 100, partida, isang paa lang nakaapak. Gago. Huwag ka sana magalit, lalaitin ko ng ilang beses yung trip lang. Sa sobrang taba, pwede na pantaya. Sa swertres yung timbang. Arik. Teka lang. Yo. Shit. Pwede na pantaya sa swertres yung timbang. Tsaka sa katawan niya palang masasabi ko na suki siya ng kabag. Tapos yung dede niya, hugis. Arik, hugis ba yung patag? Nakakabwisit na kasi yung mga babae na puro sat-sat kahit upod ng fat. Mas nahalata pa yata yung bilbil niya kaysa suso niyang flat. Kontakin mo na misis mo. Malamang magwawala na yung ngayon. Huwag niya, sabi lang, huwag niyang dibdibin, total wala naman siya nun. At, style ko na naman. Yan ang madalas sinihirit para pang angle. Kadalasang palusot ng mga di kayang makipagsabayan sa lirikalan na battle. Ayokong baguhin yung ginagawa ko upang mamangha. Yung mga tulad yung kupal at walang ya. Nakaisugan to, kaisugan yan, tipikal na utak talangka. Tandaan nyo, mas importante pa na nagsulat isa kinalimutan maghanda, anak ng puta. Kilalang kilapot ng timog, tirador ang bansag. Mananalo tong hayop na to pagpatungkol sa tangkad. Magkaparehas to ng estilo. Kalokohan yun, Brad, kasi sa lahat ng sinasabi nyo nanggaling sa iisang tamod, ako lang nabuot may ambag. Okay, may starter si Sixth Threat dito. Kinapos, no? Kinapos siya dito sa starter lang siya, hindi siya totally choke. Nahugot naman niya, no? Nahugot niya yung nakalimutan niyang linya. Pero nawala yung pagiging agresibo. Nawala yung basta bumaba yung enerhiya ni Sixth Threat dito. So, patay tayo dito. Mukhang mahirapan tayo dito. Yan, tingnan natin. Depende to sa performance ni Lipcram kung mababaliktad niya ba yung ganung performance. Pero, sabi ko nga, tabla yung scoring natin sa round 1 Lipcram, round 2 Sixth Threat. Tabla, diba? Sa per round tabla.
sobrang crucial ng round 3 eh. And ganun pa yung pinakita ng performance ni Six Threat. So, feeling ko may hirapan ako sa battle na to. Pero yun, wala naman ako masyadong sasabihin pa sa round 3 ni Six Threat. Pero, bumaba. Sobrang bumaba. Lumaylay. May stutter. Di siya choke eh. Stutter. So, pakinggan natin si Lipcrom dito. Pati yung pustiso ko, tinitira pa ni Utol. Gago ako lang yung may kayang mag-toothbrush habang sumisipol. Underrated yung mga rebuttals ni Lip. Ang liit ng utak mo. Halatang munggo, bro. Oo, malaki yung asawa ko. Kasi siya yung mundo ko. Yung katabaan, gago, wag mong tinuturing na kapansanan. Galit ka sa may GM kasi kahit kailan di mo yon naranasan. Ito, para sa mga tropa kong ginago na itong hayop na to. Dati kang fatal sign. Anong kala mo hindi ko malalaman? Alam ko rin na tinanggal ka nila dahil sa taglay mong kakupalan. Dati kang bata ni Numerous Maranan pero ikay binitawan sa kadahilan ng nagawa mo silang pagnakawan. Isang rapper ang kumukup sa'yo, tinanggap ka sa tahanan. Inasikaso ka ng maayos, hindi ka naman pinabayaan. Pero pag uwi mo sa inyong bayan, ayun nagkakawalaan. Natangay niya yung ipon ni Numerous pati yung mga gadget ni Yakman. Kaya ito na ba? Ito na ba yung bagong idolo ng kabataan? Sariling kampo ni Nakawan, Pangulong Digong, di po ako kontra sa inyong galawan. Pero bakit sa Maynila lang yung sentro ng patayan, eh yung iba rin pala sa Davao, hindi rin dapat tularan? Ang bait-bait ni Numerous, tang ina mo, nagawa mo yon. Alam mo ba yung ninakaw mo sa kanya? Pamparitoke niya yon. Inipon niya yon sa loob ng 3 taon. Kung natupad lang pangarap niya, wala sanang suma-Thunderbolt ngayon. Kaso ang sama mo, pabitin ka masyado para kang sablay na follow through. Kaya hanggang ngayon si Numerous na pagkakamalang pa rin si Kuya Drew. Kaya pala pag uwi mo, biglang big time ka sa probinsya. Iba na daw astahan mo pag ginigest ka. Pag dumating ng event, naka-vape pa, yung service niyang kalabaw, naka-waste na. Pero mapunta naman tayo kay Sharin. Ay, yung palihim mo na niligawan. Kaso bobo ka na, pangit ka pa, kaya ikay na perahan. Nag-chat pa to, guest list kita ha, nood ka naman ng aking laban. Pero pagdating ni Sharin sa San Juan Gym, ayun, ako yung sinamahan. Palihim ka naming tinatawanan habang nakaupo lang sa tabi. Tropa kasi kami. Katunayan, sa tuwing magpapadala ka, meron akong parte. Nakikita mo ba itong sapatos ko? Yung pinambili ko dito, pera mo yun, pre. Pero gusto ka nang i-block na siya rin pag nakikita ka sa newsfeed. Kasi sa tuwing nagkaka-chat daw kayo, panay-request mo ng nude pic. Pero nangako siya sa'yo, magsasend siya, naka-2-piece. Kaso pag chat mo ng nude please, yung reply sa'yo, who's this? Kawawa ka naman. Kapangitan lang napamana sa'yo ng iyong ama't ina. Alam mo ba, nung nakita ka nila, doon nila napagtanto na ang malas nila sa isa't isa. Pero hot daw yung mama niya, feeling chicks na pa-hard to get. Lakas ng loob, magubad sa net. Milk daw, F na F, palibasa, dating parausa ng Emayelep. Galing ka lang pala sa babaeng haliparot, tapos ang lakas mong mangbastos, masyado pang hambog. Kung umasta, kala mo perfecto, kala mo kung sino ng boss. Palibasa, galing sa puki ni Magdalena, kaya piling niya, anak siya ng Diyos. Ha? Ano, masakit? Bagay lang sa'yo yan, walang yaka. Kasi sa battle, mahilig ka rin mandamay kung sino-sino pa sinasama. Pag pumutok palat yung bala, ganyan style ng iyong bara. Isa kang low-class na hitman. Sumpak lang yung kargada. Samantalang ako yung hitman na ang bituka ay halang. Ginagamit ko na handgun, braso ni Megaman. Kaya malagim ang sasapitin sa akin ng probinsyano na to. Sa dami mong pinagdaanan, Cardo, ako lang pala papatay sa'yo. Hanggat may hangin kang nilalabas, hindi kita titigilan, kakahataw. Dito na magwawakas ang misyon mo sa mundong ibabaw. Butas-butas niyang katawan, pakihatid na lang sa Davao. Iniwanan kong duguan yung pasikat na to, isa ka ng ganap na pulang araw. Left about 8. Okay. Tangay na crucial yung round 3.
nag-aantay ako ng nag-aantay ako ng linya ni Lipcram na masasabi ko totally maiiwan niya yung performance ni Six Threat, or sabihin natin linya na mag-stand out talaga sa round 3, pero hindi, wala no? Hindi naman consistent naman si Lipcram, yung mga jokes niya sobrang consistent, no? Consistent. Siguro nakapag-generate na kasi si Lipcram ng isang solid na round yung round 1. Kaya nga binigyan ko ng 10 points yun, di ba? Solid yun. So siguro dahil doon, siguro isa rin yun sa mga factor kung bakit naghahanap ako ng isa pang ganong round para kay Lip. So pagdating sa round 2, di ba? Solid yung round 1. Pagdating sa round 2, nawala di ba? Nawala yung pagkakaroon ng nawala yung pagiging agresibo, di ba? Kaya nga 10-8 yun sobrang layo nun Pagdating sa round 3, so andun pa rin yung expectation ko na sana makabawi si Lip. Sana ma-maintain or mabalik ni Lip yung round 1 performance niya. Pero anong nangyari? Hindi, no? Tuloy-tuloy yung performance, late nga lang nakuha ni Lipcram yung momentum niya. Pero still, hindi naging ganun kalakas yung round 3 niya. Para sa akin, pinakamalakas na round ni Lipcram is yung round 1. So, yun. Six Threat, may stutter. Hindi ko siya i-count as a choke. No? Not a choke. Stutter lang. No? Pero malaking bawas yun. Sabi ko nga, crucial. And sabi ko rin sa round 3 ni Six Threat, nawala din yung niya. Nawala din yung momentum niya. Nawala din yung effectivity ng mga bara niya. Diba? So, parehas silang hindi nakuha yung peak sa round 3. And pasasabi ko na pinakamalakas ni Six Threat yung round 2. Pinakamalakas naman ni Lipcram yung round 1. So, sa round 3, tatabla ko yon sa 8 puntos. Yun yung sabihin natin worst round ni Six Threat yung round 3. Worst round din siguro. Hindi siya worst round, no? Pero para sa akin yung worst round ni Six Threat, ni Lipcram yung round 2. Pero tinabla ko siya 2 and 3, bibigyan ko ng 8 puntos si Lipcram sa pagkakataon na yun. So, final score ni Lip is 10-8-8, that's 26. Kay Six Threat naman, 9-10-8, that's 27. So, 1 point. Kasi, round 1, Lipcram, round 2, Six Threat, round 3, tabla. So, in-explain ko na yung bawat rounds kung bakit ganun yung naging scoring ko or ganun yung naging hatol ko. Sa scoring naman, round 1, 2, 3 ni Lipcram, that's 10-8-8. Six Threat naman, 9-10-8. So, that's 27. 27 versus 26 points. Six Threat ako dito sa overall, pero kung sa per round, tabla. Okay? Ulitin ko lang, per round, round 1, Lipcram, round 2, Six Threat, round 3, tabla. Sa score sheet, 27-26. 10-8 sa round 1. 10-9 sa round 1. 8-10 sa round 2. Then, 8-8 naman sa round 3. So, kung pagbabasehan natin yung dalawang 10 points, actually, mas para sa akin, no? Lamang pa rin talaga si Six Threat pagdating sa Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Yung round 2 ni Six Threat, enough 'yun para i-beat niya yung round 1 performance ni Lipcram. Kaso nga lang, syempre di tayo lumalagpas ng 10 puntos sa scoring Kaya 10 pa rin yung pinaka-highest. Pero kung possible na lumagpas tayo doon, pwede kong bigyan si Six Threat doon ng 11, ng 12 So, yun. Powerful yung round 2 ni Six Threat para sa akin. Pero powerful din yung round 1 ni Lip. Kung pagbabanggain natin yung dalawang round na yun, yun yung pinakamalakas na round nila, I'll go with Six Threat pa rin. So, yun. Overall, Six Threat, pero pucha, sobrang dikit. Scoring nga natin 27-26 Then, per round natin tabla. So, yun. Six Threat, sobrang dikit na boto. Six Threat. Day 1 at Day 2, Lipcram versus Six Threat. Maging ayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Hurado, 3-2. Maging ay para ay Six Threat. 3-2. So, either way, no? Kahit ako, pucha, nahirapan ako doon. So, pwede ko rin ibigay kay Lipcram Pero, siguro, kung hindi
kung na-close siguro ni Lipcram yung round 2 niya ng maayos. Di ba? Possible na sobrang tabla talaga ng battle. Pero that's 3-2. Deserve ng dalawang MC yun. Yung ganong scoring. 3-2. Sorry nga pala ka una kay sa tito ko, kay Joe Bugs na nasa Dubai. Tapos na din sa sa mga kaklaster ko sa IT Park, past event. Charles kay Lipcram men, isang classic yung tangay na lupit ng galo na to. Yun. Nabati ko na si Six Threat. Siyempre sa kay Sir Kelly Anche. Rest in peace kangat siya. Yo, what's up? What's up, Ripley? Binoto ko si Lipcram. So, binasi ko sila per round, pero di naman talaga ako nag-judge per round. Mas pinipili ko sana yung epektibo, kaso yun, ginudge ko sa per round. So, para sa akin, nakuha ni Lipcram yung una kasi parang mas epektibo siya nung round na yun. Tapos yung round 2, napapunta kay Six Threat yung momentum. Tapos sa round 3, medyo nag-i-stutter si Six Threat. Tapos si Lipcram naman overtime. So, pinili ko tie. Kaso yung parang sa akin, mas pinili ko na lang kung sino ba yung mas na... Gagi, pares pa kami ni Cripply, oh. Round 1 Lipcram, round 2 Six Threat, tapos round 3 tie. Hindi ko ina-expect na magkakaroon pa ako ng kaparehas na judging dito. Pero ang pinaka-overall niya kasi Lipcram, ako naman pinaka-overall ko Six Threat, diba? So galing, may kaparehas tayo na boto dito per round. Epektibo ko so binoto ko si Lipcram. Topper, shoutout ko lang kay Xiao. Binigay ko yung boto ko kay Six Threat. Round 1, malinaw na kay Lipcram yung kasi hindi ko na orasan eh. Tapos yung 2-3, yun, inurasan ko. Lampas talaga si Lipcram doon. Umaabot siya ng 3 minutes. Yung round 2, solid kay Six Threat yun. Kaya 2-3, binigay ko kay Six Threat. Okay. Binoto ko si Lipcram. Hindi ko nakita. Ang problema sa kanya, overtime. Problema naman sa isa, stumbles. So, halata mga stumble mga yan. Round 1 tie para sa akin yung overtime, tapos stumble niya. Tapos round 2, para sa akin 6 tie. Tapos round 3, nag-choke na, nakita naman yung stumbles ni 6 tie. Kaya binigay ko yung kaya. Binoto ko si Six Threat. Kasi okay sana si Lipcram kaso nung nag-overtime. Pinapakita ni Sir Arik yung time. So bali, dun pa lang, parang medyo nadaya na yung oras. So round 1 at 2, binigay ko 6 Threat. Round 3, medyo nawala si Six Threat. So yun. Ilaya, Cartel, Uprising, binoto ko si Six Threat dahil overtime sobra si Lipcram. Uprising. Okay, so yun lang, no? Si Cripply yung naging kapares natin na vote per round, pero overall niya Lipcram, ako naman overall ko Six Threat. So yun, deserve nila yung 3-2 na score dito, men. Sobrang dikit. Ako personally nahirapan din ako. Nakita niyo naman explanation ko, sobrang hirap din talaga, 'di ba? So yun, shoutout Joseph Tabian, sana nagustuhan mo, sana mapanood mo tong battle na to na na-request mo sa akin way back August pa. So, yun. So, pasensya na natagalan. Pero, bilang pambawi, sana mapanood mo to. So, shoutout ulit, Joseph Tabian. So, kita tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.